mga ka-agri, magandang umaga. Napakagandang umaga po kasi dito tayo sa napakalaking nursery, palm nursery ni Colonel Pat Piñol. So, legendary ang pamilya niya sa farming. Totoo yan. Kahit saan ako pumunta, napunta ako Isabela, pag Piñol ang pinag-uusapan, alam nyo na, pagka-farming. So, dito tayo ngayon, oportunidad na makausap, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa nursery proper ang tawag natin dito. Rin makikita nyo, ito yung ating oil palm seedlings that are at their age ready for disposal. No? So ito kung makikita nyo, dark green ang fronds. No? Ang tamang term dyan, hindi dahon, hindi leaves, hindi fronds. F-R-O-N-D fronds. So napakagandang term, no? Uniform at saka dark green. Napakaganda nito, sir. Nandito tayo ngayon hindi para ipakita kung gaano kaganda, lalong-lalo na ipakita natin sa tao kung ano ba ang tamang binhi, bakit ganito yung mga ginagawa. So hindi lang magtanim tayo ng palm na gusto nating itanim, sir, may mga qualification, kumbaga tinatawag. Yeah. So gusto kong ilang beses ko nang sinasabi na hindi lahat ng oil palm seedlings ay bubunga. Mayroon tayong tinatawag na sterile. That is a given. Naagyo na siya. So it is very important na isang nursery operator ay nagko-conduct ng isang very strict culling process. So na-identify natin yung mga seedlings na hindi bubunga at kinakal natin yan. Dito pa lang sa dito nursery. Pa lang, dito pa lang kinakal natin. So just like dito sa harapan natin, makikita nyo. Kuha na tayo ng sample. Ganyan. This is a manifestation of a sterile. So compare natin, sir. Sa ito yung good. Hindi siya bumubuka yung mga paklang kung sa Ilonggo pa. Ito. At dito naman makikita mo hindi nagsisiseparate yung fronds. Ito. Buo pa. So these are one of the abnormalities or manifestations of a sterile seedling. So pag yan ay hindi kayo nagkakal, no, if you're an unscrupulous nursery operator, hindi ka nagkakal, kawawa yung farmer na makagawa. Yun ang pinakamaganda, sir, na kawawa. Matutunan natin ngayon. Dahil hindi bubunga. So, abono, yung labor, gastos at saka space na occupy nila. That's very unconscionable. Yung bang hindi mo makukonsensya. Kung alam mo na mayroong sterile tapos binibinta mo pa rin. Yun ang napakasakit. Yan ang masakit. Isa pa, sir, yung panahon na inaantay mo. Yes, ang panahon na inaantay mo at saka yung frustrations. Frustration, siyempre. Kaya hindi kami nagbibenta ng seedlings younger than 9 months old because hindi pa fully mag-manifest ang mga sterility. Yes. Hindi pa magpapakita, no? So the minimum age is 9 months. At least edad na yan, magpapakita na sila ng normal growth. Saka kayo magdi-dispose. Yes. Kagaya nito, sir, nung maliit pa to, hindi pa to pansin or hindi pa natin ma-identify na isa itong sterile. Ngayon, tingnan mo hanggang ngayon hindi pa naghihiwalay yung dahon. No? Isipin mo, mga ka-agri, parehas kung ikaw ay nagpaplanong magtanim tapos wala kang masyadong karanasan, makikita mo parehas. Parehas lang, no? So wala kang idea na sterile ba ito o hindi. Tingnan mo ito, hindi pa rin naghihiwalay. Just the same ganito. So napaka-importante talaga ang pagpili ng planting materials kung tayo magtatanim. Yes. So napaka-blessed natin. So nakasama natin si Colonel. So marami pa tayong abangan, Colonel, kasi ituturo din ni Colonel o i-educate niya tayo kung ano yung mga proseso, tamang proseso sa pagtatanim. Bakit ba tayo magtatanim? So ibig sabihin, may time tayo na mapuntahan yung mga plantation ni Colonel. This is a very sustainable source of income ang oil palm. Hindi labor intensive. Hindi katulad ng marami kang ilalagay yan dito sa nursery. Lang kami, ground fertilization at saka foliar. Yan lang hanggat disposal. Dispose. Makikita mo naman yung pagka-uniform. So doon pa lang sa spacing, sir. Kita mo yung spacing, 2.5 meters to. 2.5 feet ang spacing. Ang space.
if you put them closer, isa din yan na dahilan na hindi sila mag-manifest ng kanilang normal growth. Kahit anong kahoy, pag dinikit mo, may mauna, may mabibitin. Oo. Ang tendency nila is tataas para habol sa araw. So, ganito ang standard, 2.5 feet yan. Now, ang advantage mo lang, kung malapad yung area mo, so you can follow the standard distances sa nursery tractor. Yes. At dito, talagang ginastusan ito because kung makikita nyo yung bag, we don't settle for recycled plastic. So, these are all virgin plastic. Virgin plastic. No? Kasi kung recycled yan, hindi yan aabot ng 9 months dito sa ano. Hindi Masisira tatagal yan dito, masisira, mapupunit siya, magising siya ba, hindi mawasak. Ang aming transaction sa bumibili, hindi lang pagkatapos magbinta. Minomonitor namin yan. Ginagaidan. In fact, pinapapunta ko pa yung mga bata, basta malalapit lang, tingnan nyo yung area. Kung pwede na bang taniman. Tinuturuan yung distances, tapos fertilization. No? So, lahat na. hindi naman tayo perfect talaga. Kung minsan may makakalusot na sterile, papalitan natin yon. So yun ang maganda. Palitan. So ngayon, sir, ang tanong natin, bakit tayo magtatanim ng palm oil? Oil palm. Oil palm. Kailan ba tayo harvest pag nagtanim tayo? 3 years after field planting. Field planting. Harvest ka na. Harvest na lang. So, ibig sabihin, 8 months pa lang, bubungan, quote-unquote bubungan na yan kasi parang lubirin ito eh. Nasusuwak siya. Pero hindi pa yun viable yung ganong suwak na lumalabas sa 8 months old. So, i-ablate natin yon, putulin yon. Putulin natin yon kasi hindi pa commercially viable. Sayang lang yung abono dahil instead pupunta sa nanay, maghahati sila ng anak niya. So, putulin natin yan. Pagdating ng 22 months, kung ano yung bunga niya, yan na yung harvestin natin. Ayun na. Oo. So you start harvesting at 3 years after field planting. Hindi na 3 years magbunga, no? 3 years harvest. Harvest time na talaga yan. So you start with a bunch that weighs mga 5 kilos. Then you harvest every 3 weeks. Wow. Habang lumalaki, dumadami din yung bunga. Okay? Yung bunch ang tawag. So yun, marami pang talagang itatanong yan sa isip ko lang. Kung magtatanim ka nito, saan mo ibibinta? Yan, dapat ang ano namin dyan, kasi tinatanong namin, may bibili, saan po kayo? Dapat nasa 50 km radius kayo ng mill. Ng CPO mill, because that's the objective eh. Ang bunga, ibibinta mo, kung malayo ka. So magagastusan ka, at saka magde-deteriorate yung bonds mo bago makarating na ano. So at least that minimum of 50 kilometers radius ng mill. Ang natawag yan CPO mill, crude palm oil mill. Na kung saan doon dinadala yung bunches at pinipiga lang yun. So 50 kilometers radius. At ito yung napakaganda mga kaagri kasi nga ngayon educate tayo ni sir kung paano kasi alam naman natin talaga na wala pa tayong masyadong alangan. Mag-alangan sir, nandun yung pag-alangan. Bakit ako magtatanim? Kasi maririnig lang nila chismis. So ngayon malalaman na talaga natin dito yung address ng nursery. Sir, anong pangalan ng nursery para mas madali nating North Cotabato Palm Oil Corporation Nursery. Nasa tabi lang tayo ng National Highway 76, no? Galing doon sa north, makilala. So ayun, marami pa tayong pag-uusapan kasi hindi lang tayo ngayon. Talagang aaralin natin galing kay Colonel Piñol kung ano ba talaga hanggang sa pagtatanim lahat po pag-harvest. So tuloy-tuloy update tayo ng update kasama si Colonel Piñol. So ayun, at hanggang dito lang muna mga kaagri at siyempre ikot-ikot pa kami, mainit, marami at magsasama kami para lang talaga may mga ideya kayo, hindi lang dito sa ibang mga tanim, mga rubber yan, legendary din yan. So ayun Colonel, at pasalamat. Maraming salamat. Inyo. Magandang umaga. Magandang Lunes ng umaga. Mabuhay tayong mga farmers.